and to everyone here and to my fellow Filipinos, magandang araw po sa atin lahat. Paraphrasing the late Maya Angelou, an American civil rights advocate, in the end, people will forget what you told them, but they will always remember how you made them feel. Our people will always remember us, their servants, for how we took care of them, of their health, of their struggles in life. They will always remember hindi kung ano-anong sinasabi sa kanila, kung ano-anong paliwanag at ang binibigay sa kanila, bakit zero budget, halimbawa, ang para sa PhilHealth sa susunod na taon. Pero hindi nila makakalimutan kung anong klaseng serbisyo ang binibigay natin sa kanila. Kung ipinaglaban ba natin ang kanilang kapakanan, kung ibinigay ba natin ang serbisyong tunay na may malasakit at kalinga sa kanila, lalo na ang mga mahirap nating kababayan na walang ibang malapitan kundi tayo pong nasa gobyerno at ang pamahalaan. As the chairperson of the Committee on Health, my priority is for government to provide and continue to provide accessible and affordable healthcare services to every Filipino. This is exactly the objective of Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Law, which is a landmark legislation meant to guarantee equitable access to quality and affordable healthcare services. That is why it saddens me that the bicameral committee report on the 2025 national budget allocated zero budget for the Philippine Health Insurance Corporation next year. I have expressed my deepest reservations on this decision, and in fact, I also did not sign the bicameral report containing such a provision. Sabi ko nga, dapat lessons learned po ito sa ating naranasan sa panahon ng pandemya. We should invest more in health dahil naniniwala po ko, health is wealth at katumbas po yan ng buhay ng bawat Pilipino. Maalala ko lang po noong 2019 during budget deliberation, ang binawasan po ng pondo ang RITM. Hindi po ako pumayag. Pinabalik po natin ito at dinagdagan natin. And who would expect pagdating ng March 7, nag-declare po ng state of health emergency at ang RITM, ang pinaka-importanting opisina, nagkakandak ng test na pinapadala pa sa Australia and it took them 1 week. Ibig sabihin dito, dapat ay mag-invest tayo sa health. Lessons learned po ito para sa atin. Di ba tayo nadala dito? During the past 5 hearings of this committee on the PhilHealth funds. At atrasin ko lang po, no? Hindi lang po past 5 hearings po tayo dito. At naka-11th hearing na po tayo, kasama na po ang health emergency allowances ng ating mga healthcare workers. Dito po ito nag-umpisa last March. At maraming lumalapit sa akin dito sa committee na hindi pa po nababayaran ang kanilang health emergency allowances. Salamat sa DOH, salamat sa DBM. Finally, unti-unti nang nababayaran at sulit po ang pangungulit natin. Nakapag-release na po last July ng 27 billion at ongoing po ang pagbabayad dito. At sana'y matapos na po ito. Ngayon, marami pang appeals na dumadating. At sana matugunan rin po ito dahil services rendered po ito. Pinagpawisan po ng ating mga healthcare workers po ito. Hero po sila ng pandemya. Dapat po ibalik natin sa kanila ang kanilang serbisyo. So dapat po mabayaran itong hiya nila. Salamat, na-release na po yung 27 billion. Hindi ko lang po alam kung nasaan na ngayon. Nababa na ba sa region o nabayaran na? Kasi marami pa rin lumalapit sa akin at humingi ng tulong na hindi pa sila nababayaran. At sa pag-hearing natin, after 5 hearings, ito, pumasok po ang issue ng PhilHealth dahil may reserve fund po ang PhilHealth. May excess funds pala ang PhilHealth. Doon po tayo na bahala. Meron silang 89.9 billion na excess funds na winalis po ng National Treasury. Dahil excess daw po ito. Ngayon, ang problema, winalis na zero pa. Another problem po ito. During the past 5 hearings of this committee regarding PhilHealth funds, which started last July 30,
Pang-11 na po ito ngayon, including HEA. It was revealed that PhilHealth has excess funding of about 500 billion, while we pointed out that the agency's lapses is not utilizing more efficiently such funds. I believe that it does not give justice to deprive PhilHealth of the government subsidy. It is the poor, the hopeless, and the oppressed Filipinos who will suffer ultimately. Hindi po ang PhilHealth ang napaparusahan dito, kundi ang milyon-milyong pasyente na umaasa po sa PhilHealth. Paano na lang po ang Pasko natin nito? Paano na lang po ang Pasko ng mga kababayan natin na andyan dyan yung pangamba? Bakit zero? Paano kami magpapa-hospital? Paano na lang pag nagpa-hospital kami? Tutulungan ba kami ng PhilHealth? While we previously called for scrutiny of the PhilHealth budget, sa totoo lang, ayaw kong ma-zero ang subsidy sa inyo. Dahil nawala na nga kayo ng pinalipat na excess funds sa National Treasury. Salamat sa Supreme Court at pinigilan nila yung natitirang 29.9 billion. Subalit, yung 60 billion, nawalis na. I do not agree that we should completely defund subsidy for PhilHealth. This is unacceptable and anti-poor. Does not solve the problem. In fact, it creates another problem. Ulitin ko, nawalis na nga ang excess fund, na zero pa ang budget ninyo sa 2025. I also want to highlight that the UHC law mandates that the amount necessary to implement the provisions of the UHC shall be included in the GAA and shall be appropriated under the DOH and the national government subsidy to PhilHealth. May pinanggagalingan po yan, parte po ng koleksyon mula sa syntax sa ilalim ng Republic Act 11346 o Republic Act 11467 ay nakalaan po dapat sa implementasyon po ng UHC, kabilang na ang subsidy po para sa PhilHealth. Salamat sa ating principal sponsor ng UHC law, pinaglaban niya po ito. We want also to seek clarification with the experts on the legality of this move to defund PhilHealth. Ipinasa ng Kongreso ang batas na binubuwisan ng ilang tax products para mapunta sa health at implementasyon ng UHC. Ang tanong dito, saan napunta ang budget na dapat para sa PhilHealth? Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyong binibigay nila, dapat po sa health po ito. Kaya nga po, PhilHealth. Hindi po dapat sa iba gagamitin ito. Concern ko lang po dito sa PhilHealth naman, kayo po'y para sa health nga eh. Hindi naman negosyo yung PhilHealth. Pangkalusugan po yan. Ano ho ba ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapa-hospital. Yung iba ayaw na pong magpa-hospital. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Maraming na-admit dyan. Kung ano yung binayad nila, kinalta sa sweldo, mas ang kukonti pa yung, halimbawa, provincial health officer po ng Camarines Norte. Na-admit siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli. 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 lang po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang kinalta sa sweldo niya, 200,000. Lugi pa siya. Nakakalungkot, namatay pa siya. Hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na miyembro po ng PhilHealth, lahat tayo miyembro eh. Yung iba, sinasubsidize naman po ng gobyerno. Bakit napakaliit po nito? I-compute nyo po. Kung magkano ang budget nyo, sabi nyo, inaprubahan nyo na po. Tinaasan nyo yung inyong konsulta package ng 1.7 from 500. So, ilan ho bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi. Ngayon pa kayo nagkakandara pa kasi naging issue na kayo
Tandaan natin, pang 6 hearing na natin ito. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo pa ang inyong packages, nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case rates. Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Ngayon kayo nagkakandara pa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kung hindi naging controversial ang PhilHealth, wala. Relax lang kayo. Nagplano pa kayo mag-party, nagagastos ng mahigit 100 milyon. Kawawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo. Saan napunta ang budget? Yun ang tanong natin dito. There is also a provision in the Universal Healthcare Act that premium subsidy for indirect contributors shall be included annually in the General Appropriations Act. Nasa batas po na dapat bayaran ng gobyerno ang premium para sa mga indirect contributors at mga walang kakayahang magbayad ng premium. Para na rin pinabayaan ng gobyerno ang kanilang responsibilidad na bayaran ang premium ng mga indirect contributors kung walang subsidy na ibibigay. Kaya nga po may nagsasabi sa social media na bakit pa sila magbabayad sa PhilHealth kung ang gobyerno mismo ay tinatalikuran nito ang responsibilidad na magbayad ng premium. Kung hindi magbabayad ang gobyerno ng premium para sa indirect contributors, para na rin nating inaasa sa mga direct contributors at sa mga manggagawa ang pagsusustain sa PhilHealth. Kaltas po ito sa sweldo. Pinagpawisan po ito ng ating mga kababayan. Dapat makinabang ang mga direct contributors dito. Dapat yung binayad nila, mas malaki pa yung makukuha nila. Meron dyan, buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Noong nanganak, 20,000 lang yung na-avail nila. Ang problema, mandated silang mag-contribute. Marami pong galit. Maraming nalulungkot. Maraming nasasaktan, PhilHealth. Kaya nga, sabi sa social media, bawal magkasakit sa susunod na taon. We kept on urging PhilHealth to expand its benefit packages, especially for top 10 mortality diseases. Ito yung mga pinangako nyo, ha? Meron kayong commitment letter dito. Increase case rates, scrap its restrictive policies like the 24-hour confinement policy. Ito po yung kailangan mo magpa-admit ng 24 hours para i-cover ka po ng PhilHealth. At cover additional services like dental, optometric services, and assistive devices. Importante yung dental. Ilang beses lang po natin itong diniscuss dito yung dental. Salamat at i-cover ninyo next year. At salamat rin po dun sa tinanggal na ninyo yung single period of confinement policy kung saan po'y bawal i-cover sa loob ng 90 days ng same sakit. Ito yung tinatawag na no repeat sakit policy. Pasintabi sa kumakain. Pagka nagka-diarrhea ka, pneumonia ka, o nagka-bleeding ka, bawal i-cover within 90 days kung the same na sakit. Kalokohan naman yun. Sobra-sobra nga yung pondo ninyo. PhilHealth also recently approved the inclusion of dental services. Importante po ito sa bundok. Yung iba, ginagamit na lang yung sinulid para pangtanggal ng ngipin. I-cover nyo po yan. At itong importante rito, yung konsulta package ninyo, dapat po alam ng Pilipino. Napansin ko, 5 million lang po nakakaalam eh. Yung iba, hindi nila alam. Yung nakaka-avail, 5 million lang po. How about the other 100 million Filipinos na dapat mapaintindi? Salamat, tinaasan nyo po. Naging 1.7 na po ang inyong konsulta package. Importante, education campaign po dito. In addition to an emergency care benefit, glasses and optometric services for children, among others, ito po yung inyong pinangako. I also commend the recent approval of a second round increases in selected case rates by 50%. O kaya naman pala eh. Naaprubahan nyo nga sa loob ng 1 linggo. Noon, since July 30, August, September, October, November, almost 5 months na po ang pag-hearing natin. Sabi nyo, pag-aaralan nyo. Pero kung gusto nyo talagang gawin sa loob ng 1 linggo, kaya naman.
papasalamat din tayo sa ating resource persons at health advocates dahil kung hindi dahil sa kanilang pakikipaglaban, hindi matutupad ang dagdag na benepisyo dito. No? Kayo po yung sumusuri dito. Sulit ang ating pangungulit. It now falls on the hands of PhilHealth to fulfill its promises. Sana po, President Ledesma, yung inyong pinangako, tinagurian pa naman kitang boy promise. Sana po yung maging tupad ka na po ngayong 2025 at inyong mga reforms na pinangako ay matutupad. The PhilHealth Board recently approved 284 billion corporate operating budget for 2025, reflecting various improvements in PhilHealth benefits. Uy, kaya naman pala. Ang tanong lang, how can PhilHealth efficiently implement its commitments for better healthcare benefits if no subsidy was allocated? Papakinggan po kita. Nakiusap ka, gusto mong ma-explain? Sige po. Gusto po ng taong bayan makinig kung anong plano nyo sa 2025. Gusto kong malaman mula sa PhilHealth ano bang nagawa ninyo sa pinangako ninyo at ano pa ang inyong planong gawin at tutuparin. Paano maapektuhan ng zero budget ang mga programa na papalawakin ninyo. As President Marcos said, PhilHealth has sufficient budget to do all the things that they want to do. Challenge po ito sa inyo. Saan nyo kukunin ang pondo para mas mapabuti pa ang serbisyo ng PhilHealth? Kung ginamit po sana ito ng tama ang pondo ninyo, hindi po tayo aabot sa puntong ito. The Commission on Audit earlier flagged that the 89.9 billion excess funds of PhilHealth could have been used to expand benefits of its members. The COA said the transfer of the unutilized funds to the National Treasury resulted in depriving the members of adequate and additional benefit coverage. Galit po ang tao ngayon dahil alam natin na maraming pasyente pa po ang naghihingalo, walang pambayad, ayaw magpa-hospital, takot magpa-hospital dahil po sa babayaran sa hospital. We also want to be clarified on the reported excessive budget allocated by PhilHealth for its 30th anniversary. Please explain po sa publiko, 138 million in total. Kasama na po dyan yung gala night amounting to 18 million, commemorative medal costing 4 million, special tokens totaling 30 million, maraming pasyenteng naghihingalo. Ilang pasyente po ang masisave dito? Ilang buhay po masasalbar dito kung hindi kayo gagastos ng ganon kalaki? Ulitin ko po, mga mahirap na pasyente ang kawawa dito. Malaking tulong po sa mga indigent patients kung mapapaganda ang benepisyo ng PhilHealth para mabawasan ang kanilang gastos o out-of-pocket expenses. Imbis na ibayad sa ospital, pwede na po ito ipambili ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. As we demand for PhilHealth to utilize their funds properly to benefit the poor, we should also support the agency in reaching this goal by providing sufficient funds to strengthen our country's health sector. More importantly, funding intended for health must be used and allocated for health. Let us be reminded that under the UHC law, Filipinos should be ensured that health care expenses are kept to a minimum. Unfortunately, we are still far from achieving this goal. And it may become even more difficult with a zero subsidy allocation for next year. Isa rin po sa ating priority sa hearing na ito ay ang ating healthcare workers. For this year, sa ating pangungulit, 27 billion was released by the DBM for the payment of HEA. Salamat po sa Executive Department at inyo namang obligasyon yan dahil services rendered na po yan. I would also like to report that we managed to allot funding for the unprogrammed appropriations. Nakiusap po tayo sa hearing sa ating leadership dito sa Senado na sana po ay maglaan rin po ng pagkukunan sana. Kahit na unprogrammed pa ito, nakabase po ito kung may excess collection, pero sana makapaglaan
ng ang program allocation. Unahin po itong mga health emergency allowances po. Kahit appeals na po ito, pag services rendered naman po ito, dapat po balikan ito ng DOH at ng DBM. In this hearing, we will continue to hear the concerns of several healthcare workers as this committee is committed to being an avenue for them to air out their concerns. Yan po ang pinangako ko sa kanila. Bukas po ang committee ito para sa inyo. Kahit saan po ako pumupunta ngayon, nagsisigawan pa rin. Imbis na sa lubong nila na Merry Christmas, ang narinig ko, hey, hey. Dahil yung ibang lugar, hindi pa talaga nababayaran ang health emergency allowances nila. Please, DBM, DOH, dito po ang ating mga healthcare workers para sa kanilang health emergency allowances. As we demand for PhilHealth to utilize their funds, marami pa pong issue dapat dito na ating tatalakayin. We also seek updates on the medical assistance programs of the government in line with the Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. At tinitingnan natin ito ng mabuti sa ngayon dahil meron po mga ilang nababahala na bakit di po sila matutulungan dahil zero budget na po ang PhilHealth. Ipapa-explain po natin ang ating DOH dito na ito naman pong Malasakit Center, it's a one-stop shop. 4 na ahensya po ito, DOH, PCSO, DSWD, at PhilHealth para magtulong-tulong. Pera po ng taong bayan yan na mula sa 4 na ahensya ng gobyerno. Para po ito sa mga poor and indigent patients. Kaya please check nyo po yung inyong mga personnel dyan sa mga malasakit centers. Mandated naman po ng law na tumulong kayo. Kasi may iba po dyan, ayaw tumulong. Alam nyo, dito sa gobyernong ito, dito sa ating pagsiservisyo, please lang, pera po ng taong bayan yan, ibalik po ninyo sa taong bayan. May ilan dyan. Alam nyo, kung gustong tumulong, may paraan. Kung ayaw tumulong, may dahilan talaga. May makonsensya naman kayo. Hindi nyo po pera yan. Pera po ng taong bayan yan. The committee will also discuss today's ways to upgrade and strengthen our health facilities. In line with this, we will also seek updates on the status of primary care services such as super health centers and specialized medical services such as regional specialty centers. We will also discuss Senate Bill 2585, which institutionalizes the Philippine Blood Center to become the national and central hub of blood services in the country, overseeing the collection, testing, processing, storage, and distribution of blood and blood components. Related to this, we will also discuss Senate Bills number 689 and 2657 to strengthen opportunities and avenues for Filipinos to be more informed about organ donation in hopes of increasing the country's pool of potential organ donors. As part of the oversight functions of this committee, we remain committed to our goal of making health services more accessible and affordable to all Filipinos. Maraming salamat po sa inyong lahat.